Dulcet, jump! Spring is just around the corner. Napa-English si Bisdak in Korea. Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! This is Bisdak in Korea, your Boholana Anjuman. Eto nakikita nyo ay isang San Manuel farm. Ang San Manuel sa English ay wild garlic. Pagmamayari po yan ng aming kapitbahay. Sa second week of March, makikita nyo kung ano ang itsura ng wild garlic na plant. Sa second week kasi magsisibol na yan sila mga kabisdak. Kaya ngayon, naglalagay na po sila ng organic na fertilizers, which is super maamoy yan mga kabistak. Kasi nga organic fertilizers made of mga nabubulok na mga gulay, mga foods, tapos may mga ng dumi ng mga hayop. Ngayon is positive 9 na po, positive 8 pala ang temperature natin, so it's getting warmer. Spring na talaga mga kabisdak. Ayan, nag-unloading na po sila sa mga fertilizers dito sa tapat na aming bahay. Mayroon kasing isang San Manuel farm, 3 lote kasi yung San Manuel farm ng aming kapitbahay na si Ongyong Apa. Noong una is akala ko, paglabas ko ng bahay, bakit man ito si Milik? Nagtaka ako ba kasi hindi man niya nagapupo anywhere si Milik. So inamoy, tinrace ko yung amoy ay andon pala sa farm. Galing yung amoy ba? Parang pupo ng pusa po ang amoy ng fertilizer na ito. Minsan, kapag sobrang busy ni Daddy Insoy sa kanyang mga ginagawa, ay ako na po ang voluntaryong nagsisibak ng mga kahoy para sa aming fireplace dito sa bahay. Kasi kahit spring na guys, kailangan pa rin naming magsiga ng aming fireplace sa gabi kasi lumalamig po ang temperatura tuwing gabi. Winter break po ni Little Insoy this week, kaya wala po siyang pasok. Tapos nakiusap po si Daddy Insoy, Miyerkules po ito na araw mga kabisdak, nakiusap si Daddy Insoy kung pwede bang mag-absent ako sa aking trabaho para bantayan ko ang aming anak kasi super busy ni Daddy Insoy ngayong araw. So, nag-absent na lang ako mga kabisdak. So, kaming dalawa po ni Little Insoy ang magkasama today pero nasa likod po siya ng bahay. Naglalaro po ang bata. Sasagutin ko lang ang tanong ng ating subscriber. May nagtanong po sa akin kung bakit daw walang masyadong bata sila nakikita sa aking mga videos kahit na gumagala po ako doon sa sentro ng aming barangay or doon sa bayan. Which is tama po ang kanyang obserbasyon. Alam niyo ba mga kabisdak, according to Google, South Korea has the lowest fertility rate in the world. Sa buong mundo po yan mga kabisdak as per 2022. Alam niyo ba sa pinapasukan kong school na Wondang, yung Wondang Elementary School, ang kanilang grade 6, isang estudyante lang. At dito naman sa Bangsan, si Little Insoy ay magi-grade 1 na po yan sa this year na pasukan. Yung kanilang grade 1 guys, 2 bata lang, Ginoo. Ganyan po kababa ang kanilang childbirth dito sa Korea, which is isang malaking problema para sa kanilang bansa kasi puro na mga tigulang. Wala nang Ginoo ko si Little Insoy. Ginagaya na tayo sa pagsisibak ng ating mga kahoy. So, balik po tayo sa lowest fertility rate. Ang rason daw kasi dyan is yung high cost of living, which is tama po kasi nung nasa syudad pa kami, even dito sa probinsya mga kabistak, mahal po ang mga bilihin. Dito lang kasi sa probinsya is nakakasave po kami, kaya medyo okay dito. Unlike sa city guys na grabe yung renta ng bahay doon ay napakamahal. As in, lahat bibilhin mo, lahat mahal. Nako,
halos wala ka nang masave sa iyong salary. So dahil napakataas man namang ng cost of living, so kailangan ninyong magtrabaho both husband and wife. Hindi pwedeng si husband lang ang patrabahuin mo guys. Hindi talaga magkakasya man pero wala kayong ano ba? As in very minimum lang talaga. So dapat magtrabaho din si wife at si husband naman palagi silang naga-overtime. So dahil overtime man laging pagod, wala na po silang ganang ano. As in, wala na silang time para sa ibang bagay. So, mahirap po magkaanak ng marami. Magkaanak man, pero isa lang, dalawa, o hanggang dalawa lang talaga. Isang malaking responsibilidad kasi ang pagpapalaki ng isang bata. Unlike dyan sa atin sa Pinas na yung iba is mga responsable mga parents, pero yung iba is kahit wala namang economic stability, pero anak lang ng anak, bahala na si Batman. Ganon. 안 춥지? 응? 오늘은 안 춥지? 응, 안 추워. 안 추워요. Fat milik. Dako tiyan. Tiyan dako man na tiyan. Dako ka tiyan. Mura ka buntis. Buntis ka? Shush, shush. Uy, go. Nagiging na. Ayo, beriman nih, ipakita ko sa inyo mga kabisdak. Did you see? Your dance? Amba. Ipakita ko sa inyo mga kabisdak, i-insert ko dito yung sayaw ni Daddy Insoy kahapon. Ang Ilyas ng Korea. 안녕하세요. 그렇죠. Ganyan kanit po si Daddy Insoy sa kanyang mga kahoy na naka-arrange talaga yan guys. Tapos ang iyang ganyan, malinis di ba? Malinis po yan na pamilya sila biyanan. Gusto kong tumulong pero ayaw akong patulungin yan ni Daddy Insoy kasi ano daw yung trabaho ko nilaguras. Kung sa Bisaya pa nilaguras. Jump mo. When Appa hit the axe, you jump. 그렇지, jump. Jump. 그렇지. 하나, 둘, 셋, jump. 하나, 둘, 셋. 화이팅! 아빠 화이팅! 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 유 하나, 둘, 셋, 자.
Wajin. 그거는 저 꽈배기. 아, 꽈배기구나. 꽈배기. 지금만 드세요. Korean ginseng mga kabisdak na ibinabad po sa honey, yan po ang tea para kay Daddy Insoy. Para lalong lumakas po ang Daddy Insoy para sa pag-atsa-atsa ng ating mga kahoy. May tatanong sa akin kung saan namin pinuputol ang mga punong kahoy na ito at kung pwede ba daw magputol kahit saan, hindi ba daw namin kailangan ng permit, hindi ba daw bawal sa DNR dito. Ang sagot dyan is, pwede ka pong magputol ng mga punong kahoy sa mismong lupain lang ninyo. Meaning, itong mga punong kahoy namin, galing po ito sa lupain ni Bianan. Alam nyo ba, year 2023 ay hindi po yan nanguha ng punong kahoy si Daddy Insoy dahil may trabaho po siya bilang firefighter sa DENR. Unlike now na fire volunteer lang siya mga kabisdak. So wala po siyang time last 2023 kaya bumili po kami ng mga punong kahoy. May nagtitinda man dito ng mga logs mga kabisdak para talaga sa boiler at fireplace. So ngayon lang is wala siyang trabaho kaya nagaputol po siya ng mga punong kahoy. Pero gaya ng sinasabi ko, pwede lang magputol sa mismong lupain ninyo. 엄마 왜 안 먹어요? 이상한 이거 내가 다 먹었는데 아니, 안 먹어. 안 먹어요? 아까 먹었어. 네, 지금 먹어. Hindi ko sure kung talagang hindi ba masarap ang aking kamutirol or nahihiya lang ba si Bina na ubusin ang kamutirol ko. Kasi nagtira talaga siya ng 3 pieces mga kabisdak. So update po tayo sa ating mga kamote. Iyan na po yung mga pinapatubo nating sprouts. May nagtanong din kung bakit ganito daw. Kakaiba daw yung way ng pagtanim namin ng kamote dito sa Korea. Ang sagot mga kabisdak is wala kasi kaming pwedeng pagkunan ng mga old stem ng kamote. Kaya ganito po ang ginagawa namin. Nagpapatubo na lang kami ng mga bagong sprouts from the kamote itself. So nandito na tayo sa Bangsan. Diyan, balik tayo sa factory. Diyan po kasi magpapagawa kami ng perilla powder. Hindi na po perilla oil. Last time kasi nag-vlog ako dito kung paano i-extract yung perilla oil. This time is perilla powder. Pero malas lang tayo kasi wala dito. Hindi pwedeng magawa ito today. Bukas na daw ito gagawin ng may-ari kasi may lakad siya. Tinimbang lang ni Daddy Insoy ang perilla seeds natin. Siya, 6 kilos, 5 kilos lang po ang ipapagawa namin. So kinuha na namin yung mga extra. Wala po ang may-ari pero open ang kanyang factory. So lang guys, ganito sa Korea kahit wala yung may-ari, open ang mga bahay, open ang mga factory kasi walang nagnanakaw dito sa probinsya mga kabistak. I don't know, I'm not sure sa city, no? So ayan, susulatan lang namin yung sako para malaman niyang sa amin galing po itong perilla seeds. Although tinawagan na namin siya kanina. Butard. Kuguno? Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! Welcome back sa ating vlog! Bukas pupunta man kami sa Seoul. Sabi niya Bian na il-check. We will go there early kasi laging nawawala yan. Laging naliligaw sa daan. Hindi marunong yan tumingin sa mapa guys. Laging naliligaw sa daan ang Daddy Insoy. Yeah, today is Thursday when this. Oma, coba 주세요. 봐봐. 그렇지. 이게 안 됐나? 여기 나오네. Kasama po natin si yung Chan na uma.
Yung Chan Uma is in the house. 안녕하세요. Chunga 할머니 안녕하세요. Kahapon araw ng Huwebes ay sumabay po sa amin si Yung Chan Uma at si Bianan. Idadrop po namin sila doon sa Bangsan, sa sentro ng aming barangay. May meeting daw sila, may gagawin sila mga kabisdak. Tapos ako naman at si Daddy Insoy, pupunta po kaming Yanggo doon sa bayan kasi papasok po ako sa work. Tapos si Daddy Insoy at si Little Insoy pupunta sa family center para kunin yung mga documents na pinatranslate ko. Although nakuha ko na po yun 2 weeks ago, pero may mga mali-mali po sa mga translation kaya pinatranslate again ni Daddy Insoy, tapos ngayon kukunin. At ngayon din kami magpapasa doon sa Agriculture's Office para sa pre-visa ng aming mga pinsan. So si Bianan is nag-drop muna dito sa bangko. Mag-withdraw yan si Bianan para sa gagamitin niya tomorrow sa kanyang eye appointment, eye check-up doon sa Seoul Clinic. Sa Seoul. Pupunta po tayo sa Seoul. Abangan po sa next vlog. Ngayong araw, Friday po, pupunta tayong Seoul. So naglakad-lakad lang kami ni Little Insoy dito sa sentro ng barangay dahil matagal pa yun si Bianan, mga kabisdak. And shout out muna tayo sa ating mga masugid kabisdak viewers. Thank you so much for always watching. Gasper family and Ati Amara, Marcelo Macasilhig, Anang from Pasig, Kubihano family from Barubo, Surigao del Sur, Gingging, Ati Lizelle and Dayan from Dubai Al Mutina, Debilen family ng Lopez Quezon. Greetings from Ma'am Inday Baldueza. Happy birthday kay Ma'am Janela Joyce Duarte. Ngayong araw po ang kanyang birthday. Happy birthday Ma'am Janela from Tita Teta. Happy birthday din kay Ma'am Jenaline Celos Rigondola and Ma'am Edna Mendola. Ngayong February 28 ng kanilang mga birthday. Happy birthday guys and belated happy 18th birthday Miss Shena Segana. Kahapon po ang kanyang birthday. Belated happy birthday Miss Shena Sagana. Sagana ba to? Segana. Yan yung kanilang barangay hall. Katapat siya ng bus stop. May convenience store. Yan po ang barangay hall natin. At marami po dito nakahilera na mga, kahit maliit lang po ito na barangay guys, marami pong restaurant sila dito. Kasi ang mga Koreans, mahilig po silang mag-eat out. Kahit kami, once a week or twice a week, nag-eat out po kami ni Daddy Insoy, kami ni Bianan. Kasi parang family, family bonding. Tas kapag may mga bisita kami, dinadala namin sila sa mga restaurant. Kasi nga, mas masarap man ang mga pagkain sa restaurant. Kumpara sa mga niluluto natin sa bahay. Ewan ko lang sa iba, no? Pero para sa akin, yun po ang aking naobserbahan. Mas masarap po sa restaurant. Mas masarap kumain sa mga luto ng iba. Yan, nakahilera dyan. Ang mga restaurant yan, Sunjajang. Dyan po kami madalas kumakain ng jampong at jajangmyeon. 뭐 맛있는 거 좀 사왔어요? 사올 거예요? Katabi lang po ng kanilang police station ang Bangsan Porcelain Museum. Diyan po natin ginawa yung ating mga ramyun bowl, no? Tapos nadaanan kami ni Hubog Boy. So ayan, nagchika-chika na lang si Hubog Boy at si Daddy Insoy. Dahil next week mga kabisdak, next weekend is bibisita po yung friend ko from Switzerland. Shout out Madam Kishel Idnalgan. So hihiramin po namin yung sasakyan ni SUV ni Hubog Boy kasi maliit man yung aming kotse. So para magkasya kami ng aming friends, magsuroy-suroy kami sa Chunchon. So may aabangan na naman kayong vlogs mga kabisdak, Chunchon vlogs with my friend. Buhulana din, classmate ko, friend ko sa university, sa college days. So ayan mga kabisdak, pagkadating namin sa bayan, dumiretso kami dito sa my studio para ipaprint yung passport ID picture ng aking mga pinsan. Dito namin pinapaprint para klaro talaga, para hindi na kami magbalik-balik. Ipapasa namin yung mga documents sa agricultural office today. Lahat-lahat mag-apply na ng pre-visa. Kailangan kasi ng pre-visa mga kabisdak galing dito sa Korea before mag-apply ng working visa doon sa embassy sa Pilipinas, Korean embassy doon sa Pinas. So tingnan nyo kung kaano kaganda itong, maganda talaga mag-edit dito mga kabisdak. Alam nyo ba yung picture ko? Kahit na maganda na ako, feeling talaga, lalo kang gumaganda dito mga kabisdak kasi magaling po silang mag-edit.
Iwan ko ba? Promise. Mawawala yung mga sumpa-sumpa mo. As in, gaganda ka na. Hindi masyadong, makikilala mo pa rin na ikaw yun. Pero, pina-enhance nila. Basta, you know what I mean. After namin sa photo studio, pumunta kami dito sa bagong family center. Ito po yung bagong family center. Dito po tayo nagturo last week. So, ayan. At magva-vlog sana ako, pero nakita ko man ang ating kababayan, si Ate Jocelyn. So, hindi na ako nakapag-vlog, guys. Nagsika-chika, nagmaritisan kami sa... Shout out, madam. Saan nga yung sa inyo? Sa Dagupan. Dagupan. Shout out sa mga taga-Dagupan, mga taga-Pangasinan. Pangasinan. Tapos na ako sa aking klase, mga kabisdak. Malapit, Daiso. Nakita nyo ang Daiso. Di ba katapat niyan is yung Hanaro? Dito daw si Daddy Insoy mag-grocery sa Hanaro. So, ayan. Punta tayo sa Hanaro. Pagkatapos ng aking klase ay sinundo ko itong dalawang mga insoy ko sa Hanaro Mart. Malapit lang ito sa Hagon, mga kabisdak. Bumili sila ng mga groceries namin at nagpabili na din ako kay Daddy Insoy ng mga cabbages. Na magsi-CR daw yan si Daddy Insoy, kaya kami dalawa na lang ni Little Insoy na dito sa grocery. Ito mga cabbages na ito is ipapadala ko ito sa tita ko sa Norway at ipapadala ko din sa friend ko na yung bibisita ko na friend galing Switzerland. Yan. Dagdagan ko lang yan kasi konti lang yan, mga kabisdak. Tapos wala na din kami kimchi sa bahay. Siguro, darating man si Kun Uni today from Seoul. So, magdadala siguro yun ng additional na petchay. Wala na kaming kimchi sa bahay, mga kabisdak. Kailangan talaga ng kimchi sa loob ng isang Korean house. Hindi pwedeng kumain na walang kimchi. Pagkatapos namin sa Hanaro Mart, dediretso na kami sa Barangay Namyon, which is malapit lang po na barangay po ang Namyon, galing dito sa bayan. 10 minutes drive lang, mga kabisdak. Kung natatandaan nyo, sa Yongha Elementary School tayo nagtuturo. Malapit lang talaga yan dito sa Agriculture's Office. Siguro mga 5 minutes lang na 5 minutes na paglakad-lakad ba. Kaya nandito man sa Barangay Namyon ang Agricultural's Office. Hindi na ako pumasok sa loob kasama ni Daddy Insoy dahil ang ating Little Insoy is nandoon sa loob ng sasakyan. Hindi ko siya pwedeng iwanan. Ayaw din niyang lumabas. Nilalamig siguro ang bata. Nag-haul po siya sa ating mga grocery. Parang nagutom yata, gustong kumain. So, yan. Dalawang buildings po yan. Yung isa is para sa mga equipments, farming tools and equipments, yung orange na building. Tapos yung itong kabila, para sa mga yan, guys. Basta opisina po yan. Diyan po kami nagapasa ng documents para mag-hire ng mga seasonal farmers na family invites. Tingnan nyo si Little Insoy. Yan, nag-haul siya. Hinahanap niya yung kanyang paboritong garlic bread. Gustong kumain ng garlic bread ang bata. Kung mapapansin nyo, malaki po ang kanilang agriculture's office, kasi priority po ng Korean government ang kanilang mga magsasaka. Kasi nga, pinaka-importante man yung pagkain, di ba? Dapat sapat ang pagkain para sa ating mga mamamayan. Unlike, hindi na lang ako magsabi, dyan sa atin sa Pinas, bakit tayo naga-import ng bigas, meron naman tayong malapad na mga kalupaan. Yan po ang tanong sa akin ni Bianan. Nagbakasyon po kami year 2018. Nakabakasyon po yan si Bianan, guys. Yung pamilya ni Daddy Insoy sila, Chagun Uni. Nagbakasyon kami sa Pilipinas 2018 at napansin nila na malapad yung area ba, malapad yung mga lupain natin sa Pinas. Bakit daw? Nakatiwangwang lang, hindi daw kinocultivate para hindi na mag-import ng pagkain. Diba? Ewan ko lang talaga kung bakit ganyan. So, ito po ang nagawa natin sa 5 kilos na Perilla seeds. Ito po ang Perilla powder. Alam nyo ba, mga kabisdak, na maraming health benefits po ang Perilla powder at Perilla oil. Rich in fatty acids, omega-9 ata or omega-3. Basta may follower ako at subscriber na gustong manghingi ng Perilla oil kasi nga napaka-healthy ito sa katawan. Maganda po ito sa katawan. So, next time baka makadala ako nito pag uwi ko. Hindi ko lang sure. Basta, so, thank you so much for watching, mga kabisdak. See you on my next vlog. Ingat lahat!